Ako nga pala si Cripply at nagbabalik tayo. Okay na sana ako dun sa reaction. Ay, puking ina, gumalaw. Okay na sana ako dun sa reaction video kaso putang ina, meron akong nakita ditong mukhang mabisa to eh. Mukhang maangas. May bagong upload si Kahombre. Makagago, what's up, mine? Ito yung pagitan. Ito yung laban na putang ina, mukhang maangas to pare. Mukhang sana mag-isa di makagago na maayos. Anyways, so ito pala yung pinamagatang Makagago versus Starbucks. Maikibalita lang tayo kay Idol MG ng mga bagay-bagay na nangyayari. Natin patagalin to. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa taas. Let's go. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago kasama na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest loyal customer at ang may-ari ng Starbucks sa buong Pilipinas. The biggest! Pag nawala siya bilang customer mo, magsasara ka at malulugi ka. Kahit Starbucks ka pa. Ang pinaka-clown sa lahat ng mga customers. JC, Abesilia, palakpakan sa bumbunan ng putang nangyari. Palakpakan sa bumbunan. Nahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Yes, sir. That does not make me gay. Eto na naman anything, putang ina or to. bisexual. Hindi. I'm very straight. Paano nakatayo yung edits nila sa 4 minutes na kanta? Parang wow! Meme of the day tag team. Si JC Abesilia ay isang Filipino vlogger at motivational speaker daw kuno na sumigat dahil sa isang post nito kamakailan lang mga kahombre ko. Meron itong napaka at tumataginting at nagniningning na 18 million billion thousand followers sa Facebook at Gagi legit mo to. 2 billion and 51 million thousand billion subscribers sa YouTube, mga kahombre ko, ha? Marami-rami edited. yun. Nagkaroon ng isang Gagi, gwapo yun, no? Tangay na post, Dix. Nagkaroon ng isang post si JC, kung saan ay sinaad nitong nawala ng isang loyal customer ang Starbucks. Wow! Oh my God! Open window tayo, lalabas tayo ha. Gusto mong magmumug ng bala o maggumuya ng bayag? Putang ina ka. Kawalan ka. Putang ina mo, mga gago, It's gagi. tough. Starbucks lost a loyal customer Yeah. today. Oh my God! Starbucks has always been my go-to place to relax, read, get some work done, and enjoy a good cup of coffee. I'd almost call myself a loyal customer. I said almost because I also regularly go to Bo's Coffee. But today was the day and the first time I left Starbucks disappointed. Oh my God! So fucking what? Sino ka ba? Starbucks, nananawagan ako sa pinakamataas na may-ari, owner, manager, franchise manager, kung sino man, regional manager. Guys, keep this guy. Huwag nyo pong hahayaan na mawala siya bilang loyal customer nyo. My God! I will not allow that. Pukin ang ina mo, wala kang pakialam. Kung wala kang pakipakyo ka na lang, magsama kayo ni Tulo. With Putang almost ina yan. 18 million followers sa Facebook, gusto nyo bang mawalan kayo ng ganyan? That's almost 1,000 times sa fame ni Ann Curtis, mga kahombre ko. Delikado ka dyan, Starbucks. Talagang makakancel ka dyan. You will fucking pay. Sinaad ni JP ang dahilan ng pagkabigo nito sa Starbucks.
I ordered a Grand Cafe Americano and a Cinnamon Danish, planning to stay a while and read. The queue wasn't too long. When it was my turn, the barista asked for my name as usual and wrote it on the cup. When he set the cup down, I saw it read Jade. I corrected him saying it should be JP. Big deal ba yan? Big deal ba yan sa kape? Kasi putang na pag ako nagkakape-kape kung ano-ano pangalan lang din yung nilalagay ko eh. So, tangin na, big deal pala yan. Ano ba, para ba sa My Day siguro eh, no? Tingin ko baka sa My Day kaya big deal. No Pero sa inyo, big deal ba yan sa inyo? Yung, yung mga ganyan, yung pangalan sa kape. apology. He crumpled the cup and grabbed a new one. Pucha, para ako nagbabasa ng storybook ng anak ko. I even spelled out the initials. It's JP, J for Juliet, and P for Papa. After that, I handed over a 1,000 peso bill for the payment. He asked if I had a smaller bill. I didn't, but I offered to get the change later since I'd be staying there anyway. He borrowed my receipt, perhaps as a reminder, but ended up giving me the change right then. Putang ina, kakaiba magbasa yung makagagay na parang ramdam mo talaga eh. Kaya, ang ina, gusto ko nanonood And dito eh. yet, he still kept the receipt with him. Why? Why? Diba? Sobrang baboy ng ginagawa mo, tang inawa. Hindi nakakatuwa yan. Hindi entertainment yan. I waited for my order. A few minutes passed and I heard a barista call out in an unpleasant tone, Cafe Americano for JC. I didn't react. It wasn't my name. I assumed someone else had a similar order. But after several more minutes and the addition of a cinnamon danish to the tray, I started to wonder. Still, JC was being called repeatedly and coldly with no one stepping up. That's when I realized they meant me. Frustrated and disappointed, I decided to walk out without claiming my order. Wala kang magagawa pag niligawan kita. Kantuta. Sasagutin mo ako tapos. Hindi naman ako kinikilig kahit konti. It's been about 30 minutes now. I imagine they're still calling out JC for an order that's probably headed to the garbage can soon. Sorry, Starbucks. Today, you lost a customer. Mga kahombre ko, it happens all the time sa Starbucks. Kahit ako pumupunta sa Starbucks, sinasabi ko ang ilagay mo dyan, MG. Ang sinusulat nila lagi, alam nyo kung ano? MJ. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Nico David. Why me? It's okay. It's okay. Putang ina. Gagi, no? Pinaghalo-halo niya yung sila Kastama saka yung sino ba yung matawa, si Nico David. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Nico David. Why me? It's Why me? okay. It's okay. It's super Putang ina. okay. Ako kasi, mga kahombre ko, nagtrabaho din ako bilang fast food staff, no? Although hindi ko alam kung papaano mo ba ilalagay bilang Anyway. fast food staff. Eto, kung di ako nagkakamali, parang yun, nung kabataan nga, napapanood ko din to. Parang eto yata yung mga sinasabi niyang nagtitipid siya ng pagkain. Oo, na subaybayan ko to mga araw na to. Kasi ito yung parang hindi ko alam kung ito na yung nang tatrash talk na si mga gago. Kasi mga angas dito, tinatrash talk niya kahit kung sino-sino man eh. Pucha na yan. Staff, no? Although hindi ko alam kung papaano mo ba ilalagay sa food chain, no? Sa fast food chain ang Starbucks. Pero naintindihan ko. Kasi mga kahombre ko, ito yung mga, para sa mga hindi nakaintindi, no? Sa mga hindi pa nakapagtrabaho sa fast food chain. Ako nagtrabaho na ako, so I can tell you something. Hindi kasi sa lahat ng bagay, mga kahombre ko, kunwari ang trabaho mo nasa till ka lang, di ba? Nasa till ka. Nagtitake ka ng orders. Hindi ibig sabihin na nandun ka lang. Hindi ibig sabihin na kapag hindi busy, wala ka nang ginagawa. So actually, yung manager mo, Anyway, saludo tayo sa mga sa mga tropa pits natin na ganyan, na mga nagtatrabaho diyan. Tangina. Minsan nakikita ko rin medyo pagod-pagod din talaga eh.
continues on feeding you things to do, okay? Kahit hindi nakasulat, there's still a lot of things to do. So, Mr. JC, if you may, pasensya ka na. At syempre, even yung mga staff ng Starbucks, literal na busy yan. Alam mo naman, you know kung ano yung in-order mo. No? With all due respect sa name mo, pero JC, JP, ganun din yun. Fuck! Tumayo ka, magtanong ka, tanong mo, sa akin ba tong order? JP kasi pangalan ko, pero ito yung in-order ko. Di ba easy? Kesa gumawa ka ng isang buong letter para sa publiko at letter ng pagko-complain sa Facebook, sa social media, wala namang makakatulong sa'yo sa social media. It's just a complete bash. Ang matutulong sa'yo ng mga netizen, wala. Tirahin at i-bash ka. Di sana, itong sinulat mo na to, straight ibinigay mo sa manager ng Starbucks. Then sana, kinuha mo yung pangalan ng staff and then kinomplain mo dun sa manager ng Starbucks. Mas may mangyayari. Gets rin naman yung ginagawa na itong ano na to, na itong lamok na to na parang yun, putang ina, para sa katarantaduhan niya sa Facebook, maganda yung ano niya. Parang naglalaro din siya sa ano. Baka naisipan niya na siguro, ay gagi, maglalaro na ako sa Facebook pare kasi may bigayan. Parang ganun siguro. So, magaling. Kesa sa ginawa mong to ngayon, kung saan nabaliktad palalo yung mundo mo. Tandaan mga kahombre ko, we always need to respect yung mga staff ng mga fast food chains, okay? Lalo na Starbucks, Jollibee, lalo na Domino's Jollibee. Pizza, kung saan ako nag-work. We need to respect lahat ng mga staffs po ng mga yan. Kasi sobrang hirap magtrabaho sa isang fast food chain, man. Like, literal na fast food chain. Minsan, kahit nasa till ka lang, nagtitake ka lang ng orders, kailangan mo rin maglinis. Kailangan mo maghugas ng ganito, kailangan mo palitan yung trash bag. Ang dami, mga kahombre ko. Maybe ikaw, Mr. JP, no? Tulad ng iyong napaka kahiwa-hiwagang pagsusulat o mensahe, no? You should understand. 50-50 chance. Meron o wala. Ano pang hinihintay mo? Tumalpak at mag-register ka na. Nasa comment down below. Na hindi lahat ng tao tulad mo na very lucky na talagang nagagawa mong tumambay sa coffee shop, meron kang oras to read and to have some peace in your head, no? Kasi hindi lahat lucky tulad mo. Mga putang ina nyo, mga wala kayong magandang magawa sa buhay. Yun yung problema, mga kahombre ko. Now, isinulat niya, just transferred to Bo's Coffee, a more friendly and accommodating hub for coffee lovers. Nagawa ring isagad ni JC. Tignan mo. Putang ina, nakakainis yung mukha, di ba? Gagi, gusto ko itong makabattle. At magdagdag post pa sa nasabing issue. Notice to the public, pag crew ng Starbucks kausap nyo, tas JP rin initials nyo, ganito nyo pala dapat sabihin. J for Juliet, P for Papa, J, F in P, JP, you shit. Ganon. Gagi, no? Para siyang lalaking nagkaroon ng kasensitibuhan ng babae, no? Dapat. Temboy. Putang ina mo, gago ka, baboy ka. May alam akong Starbucks na animoy basurahan sa loob. Social ang mga tao, pero mga dugyot. Oh my God! Pwede kang makasuhan dito, JB Abesilia. Delikado tong ginagawa mo, ha? Eto po ang comment ng mga netizens. If you're fussy, get the Starbucks app and do mobile order so you can just pick up your espresso or iced latte. Surely your name will never be misspelled. Wala naman siya sa airport. Bakit ina-announce pa niya na aalis siya? Di mo pwedeng aalis ka na lang basta. Ano ka, sikat? It's a business strategy talaga. I remember, may napanood ako na usually minamali daw talaga nila ang name para ma-post or ma-share na mali spelling niya, which gives free advertisement. Gagi, no? Di ko alam to, no? Pero putang ina, napaka-solid na strategy din talaga yun, no? Gagi, maangas. Ang talino dito niya, no? Starbucks. Sa kanila. Well, pwede Solid. mga kahombre. In fact, nakakita rin ako minsan ng billboard dito sa atin, sa SLEX, no? Upside down. Upside down. So, alam niyo yun, possible. Ngayon, sino bang may mali dito? Si JC o ang Starbucks? Para sa akin, mga kahombre ko, it's more on JC. Kasi una sa lahat, dapat nag-complain ka sa manager, hindi sa tao. Hindi sa people of the Philippines.
Tangin na ako, gusto nyong kalabanin. Mga tao kayo sa Pilipinas. Bakit? You need to be stopped. Bakit nyo ako kinakalaban? Putang ina nyo, ha? Putang ina mo! Pag ibang foreigner, inaamo-amo nyo, foreigner naman ako, putang ina nyo, ha? Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Dapat nag-complain ka mismo doon para Puta. Ay, nako. Ina. Ay, gagi, ang galing mag-edit, no? at least na-aksyonan kung sino man yung nagkamali na staff. O kaya naman, iniisip mo siguro na ikaw ang kakampihan at maybe ito na yung chance mo to shine, but no, this is your time to shine in hell! I refuse! Kasi instead na magustuhan ng mga tao yung pinost mo, they bashed you. Palakpakan ang putang inang yan! Ayun ang problema, mga kahombre ko, no? Para sa Starbucks, kung totoo na advertisement to, wow! Ang galing mo! Lupet, tol! Kasi imaginein mo, for free, nabanggit ka ni MG. At for free, nabanggit kayo ng pinakasikat na influencer sa Putang ina, bumubulong-bulong pa yun. No? At for free, nabanggit kayo. buong Pilipinas na merong 18 million followers na si JP! Wala! Good fucking vibes. Bye! Yes, sir. Tang ina, no? Anyways, hindi, tingin ko, di ko alam kung ano ba yun, technique ng Starbucks din. Pero putang ina, napaka-solid na advertisement talaga yun, just in case, no? Pero malupit nung ano, ngayon ko lang nalaman yung ano, na parang strategy din pala ng mga business owners yung ganun, mamaliin para pag na-post ka, putang ina, tama nga naman. Kaya ang galing, napakatalino nila dun sa part na yun. At doon naman kay JP, no, napaka-solid yun din kasi putang ina, dahil dun sa post yung ganun yun, parang pinagpiestahan siya sa Sokmed. Kano kaya kinita niya doon? Di ko lang alam kung monetize siya, no? Pero kung sabi daw, parang vlogger daw, most probably, monetize yun. So, yun. Solid. Putang ina, pagkakitaan niya yun at sana yumaman pa sila lalo at sana yumaman na din tayo lahat, mga kaibigan. So, cut ko na tong video na to. Thank you very much.